sa 2028 ay hahatulan kung Vergara ba, umali ba, o kaya pagka nag-usap-usap kami nila Congressman Emeng, Congressman Swansing, Congressman Biolago, makikita natin kung paano magiging bigayan. Ang importante lang, maayos na bigayan at ang mabago na Nueva Ecija. Unang sigaw, sigaw lang ang nangyari. Sigaw ng sigaw pati yung governor natin sigaw na sigaw, ganun lang ganun. Sigaw ng sigaw. Wala naman nangyari sa Nueva Ecija sa loob ng 18 taon niyang pamamahala. Yung Serenity na yan, yung RBM na yan. Pagka pinakita mo yung malalaki dito, yung Eternal na yan, hindi naman nagbabayad ng buwis dito yan Niloloko pa yung kabanatuan Patay natin. Halos 200 na yung nasiservisyoan natin sa patay. Wala pang 40 at 5 araw buhat ng buksan ito. Isipin mo, sa dami nung naservisyoan yan, sino nakinabang? Yung taong bayan. Kung gusto mo ng mahal na casket, bumili ka ng mahal na casket, pero hindi aabutin nung yung tigkakalahating milyon nung nagbibigay ng casket dyan, di aabutin ng 80 mil sa Puneraria di Cabanatuan niya. Tsaka, alam mo, ninyo, Atty. Villar, Atty. Edwin, at saka Sydney, at saka Arnold, yan nahihimatay yung, hindi ko na babanggitin, yung siningil ng isang punerary. Siningil ng 400,000 nung makita yung casket ng kapatid niya na binayaran niya ng 400,000 38 mil lang pala halag Laki ng, ba't magagalit? Kung magagalit sa amin, yung mga punerarya ng Kabanatuan, hindi sila dapat magalit Kasi, dapat, meron talagang meron talagang package na gawin ang punerarya sa Kabanatuan na mumurahin lang. Yung maganda, maayos, katulad ng mga yan, na hindi ka magbabayad ng mahigit 20 mil. Yan ang tawag dyan, parang price control yan, Atty. Villar. Parang price control yan. Ang ibig sabihin, yan ang nagbabalanse nung presyo nung kabaong serbisyo, kung kailangan mo i-freezer, yung katawan ng tao, may freezer dyan. Binabalanse lang para magkaisip naman yung ating mga nagdinegosyo rito na hindi naman nagbabayad ng buwis sa Kabanatuan yung mga yan. Pagka tingnan mo yung malalaki dito, yung Serenity na yan, yung RBM na yan. Pagka pinakita mo yung malalaki dito, yung Eternal na yan, hindi naman nagbabayad ng buwis dito yan Niloloko pa yung Kabanatuan Ba't sila magagalit? Nag-form pa raw yan ng sindikato. Sindikato ng mga galit sa Vergara. Ang sama. May sindikato naman na nagmamahal sa Vergara. Hindi nga lang sindikato. Taong bayan ang nagmamahal sa Vergara. Tulad nga nung sabi nung kaibigan ko si Emeng, nagulat nga ako dahil yung Nueva Ecija Chronicle, na-interview pala si Kong Emeng, nagulat ako na ang tawag niya sa akin, idol pala na niya ako.
at Idol. may pagmamahal pala siya. Eh, talagang gano'n. Makikita natin, Panginoon Diyos ang maghahatol sa 2028 ay hahatulan kung Vergara ba, Umali ba, o kaya pagka nag-usap-usap kami nila Congressman Emeng, Congressman Swansing, Congressman Biolago, makikita natin kung paano magiging bigayan. Ang importante lang, maayos na bigayan at ang mabago na ng Nueva Ecija. Eh, unang sigaw, sigaw lang ang nangyari. Sigaw ng sigaw eh. Eh, pati yung governor natin eh, sigaw na sigaw, ganun lang ganun. Sigaw ng sigaw. Eh, wala naman nangyari sa Nueva Ecija sa loob ng 18 taon niyang pamamahala. Wala. Allows, baby. Nothing, baby. Allows. Yun ang akin. So, ano ba yung Nueva Ecija Chronicle na yan? Hindi ko kilala yan eh. Sino ba yan? I-play mo nga yung sinasabi ni Kong Emeng. Binanggit mo doon na parang samahan ka ng iyong mga kadistrito sa anumang kadalhin ng kapalaran sa politika. Ano bang score dito? Ang kapalaran ng tao, para ka lang sumasakay sa isang sasakyan, paseros ka lang eh. Naniniwala ako sa lahat ng tao, may dumadaan na isang pagkakataon, magandang kapalaran. Depende lang kung sasakay ka doon o hindi, di ba? Eh, minsan may plano sa atin ng Diyos. Tingnan natin kung ano plano sa atin ng Diyos. Basta ako, isa lang gusto ko, yung makatulong sa mga tao. Yung politika, matagal-tagal pa yan. Alam ko laladong gobernador ang mga Bulgara. Ang idol ko, si Congressman D. Bulgara, at yung kaibigan kong isa sa pinakamabait, pinaka-decent yung tao na kilala ko, si Congresswoman Ria Bulgara, napakabait po na tao. Sabi nga po natin, so siguro nga Attorney Villar, kung ikaw ay talaga nakatadhana, sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari. Dahil kapalaran at tadhana ang nagsabi. Pero kung minsan, Doc Gio, yung kapalaran at tadhana, nangyayari yun dahil marami kang ginawa na pagsiservisyo sa bayan. Tama. So, kailangan, it complements with each other na hindi yung wala ka namang ginawa, nag-iintay ka ng kapalaran mo. ibang usapan yun, Attorney. Kasi magiging takda mo, matatalo ka rin. Kaya kailangan, sa akin naman, sa mga Vergara, talaga namang latag yung mga achievements eh. Kaya yung mga pagpuri ni Congressman Eming sa akin ay totoo yun at galing sa puso niya. Sapagat yung sinabi niyang pinakamabait na Congressman Ria Vergara, totoo yun. Totoo naman po. Totoo talagang mabait at maayos na kausap. At disente. Si Congressman Jay naman, talagang gumagawa at ang puso naman yan mababang loob yan. Tama. Pinalaki ng magulang yan sa yung bang may humility at saka talagang makamasa. Yan. At so tuloy na yung laban sa governor sa 2028. Kung maghahabol pa si Congressman, si Governor Umali ngayon at sasabihin niyang ganito gagawin ko dito gagawin ko, na dapat noon pa ginawa na, baka maging huli na. Kasi unang-una, yung nakausap ko nga na taga San Antonio, na ibida ko sa kanya, na ikwento ko, dahil tinanong ko ilan ang equipment ng syudad, tsaka 3rd District. So, sabi ko, napakarami. But yung probinsya, wala. Kaya walang ginawa walang nagawa. Nakita po nila yung diferensya, Nakikita po ng taong bayan. Sinusuri na nila. Sa ngayon pa lang, sinusuri na. At siyang 3 taon na yan, sandali lang yan. At kung dyan maghahabol ang mga umali, baka hindi nila mahabol Atty. Edwin yung gusto nilang progreso para sa lalawigan. Kasi 24 years na sila sa kapangyarihan Nakikinig po ako kanina, sabi nga po ni Kong J, nakaka-18 kilometro naman na ng kalsada. Dahil kapos pa ng 2. Opo, naalala ko po 6 kilometro pa. Kung 1 kilometer a year,
Opo. So, 6 kilometers pa kulang nila. Opo. Ikumpara po natin doon sa unang 3 taon ni Kong Jay bilang mayor ng Cabanatuan 100. na 50 kilometers ang naipagawang kalsada. Na nung abutan niya yung Cabanatuan, ang Cabanatuan ay magpi-50 years na bilang isang lungsod, ang sementadong kalsada ay 50 kilometers. Sa 3 taon niyang pamumuno, nakapagdagdag siya ng 50 kilometers ulit ng Saka, Cabanatuan. Atty. Edwin, tingnan mo na lang, umikot ka. Umikot ka sa mga lugar na talagang hindi pa nagagawa ng mga nakararaang panahon. Ilang araw lang, Arnold, engineer. Yung Lamarang, kaya lang naman nagtagal yan. Nagkaroon ng issue yan kung either national or local Opo, yan. opo. Pero nang malaman at matiyak na ito national, may ginawa na kaagad. Congresswoman Rhea Vergara. Nadadaan na at kalapad. Malapad na. Pero inihanda ng syudad yan. Hindi pinabayaan yan. Nilungan yan, tinambakan yan. At nadadaanan din naman kahit di pa simentado. So, ano ang gagawin ng Vergara sa 2028 kung sakaling mahalal? Di ganyan din. Yan kasi ang kanilang adikain sa buhay. Tulungan yung bayan, pangatin yung iyong buhay. At kanina nga, nabanggit nga ni Congressman Jay na yung trapiko ng Cabanatuan, medyo nakakabahala na dahil kasi sa kabila nung kadamihan ng karsada, daan, flyover, tulay, lahat-lahat na ginawa ng Vergara, napupuno ang Cabanatuan, dinadayo. Dito nagpupunta ang mga tao, lahat-lahat. Tama nga, attorney, yung sinabi ng isang texter natin, no, si Ronaldin Gasa. Sa bawat proyekto mo, may buhay kang naaabot. Salamat, Congressman Jay. Attorney Villar, dudugtungan ko po yung binanggit nyo kanina tungkol doon sa mga kaibigan ninyong nakausap nyo. Meron po kasi akong mga kaibigan rin sa Rizal at saka sa Gimba. Ang sinasabi po nila sa akin sabihin mo naman kay Mayor J. Mayor J pa rin po ang tawag nila Sabihin mo naman kay Mayor J na tutuhanin niya yung paglaban sa 2028. Kasi para naman maranasan namin yung katulad nung nangyari sa Cabanatuan. Mapapansin po natin na yung mga kababayan natin sa labas ng Cabanatuan, nagsisimula na rin mangarap. Gaya nung yung Cabanatuan ay nangarap noong simulan yung pagbabago progreso ni Mayor J. At alam nila, nakita nila na hindi sayang na mangarap para sa Nueva Ecija kung si Mayor J ang governor. Dahil nakita nila natupad yung mga pangarap sa Cabanatuan. So, meron, Atty. Villar, na mga tao labas ng 3rd District na gaya mo, pag nakita ko, dahil alam naman nila nagtatrabaho ko para sa mga Vergara, yun ang sinasabi. Pakisabi kay Mayor J, tutuhanin na niya yung sinasabi niyang 2028. Ito, Atty. Edwin, maliit lang naman yung obserbasyon ko na nakita ko. Kasi nung dumeklara si Congressman Jay noong June 30 sa O-Taking na papanig na Vergara sa governor, si Governor Umali nag-umpisa ng pumasok. Saan pumasok? Sa kanyang sa lalawigan, sa Okay. Kapitolyo. Kapitolyo. Nag-conduct na ng flag ceremony at yung flag ceremony nila naka-video na rin at nagpalinis na ng Kapitolyo ayon sa mga bubit natin doon. Bakit ngayon lang nila ginagawa yan? Nung kasing nakararaang panahon hindi mo naman nakikita umali sa lalawigan. Hindi sila visible sa publiko. Bihira silang pumasok at iniaasa lang nila sa mga empleyado yung mga gawain ng probinsya. Ngayon, flag ceremony na doon sila. So, simple thing na ngayon sila nagkukumahog. Ngayon sila nagmamadali. Ngayon sila naghahabol. Baka huli na. Kasi 24 years ago, dapat doon nila ginawa yan At pinaunlad na nila ang Cabanatuan ng Nueva Ecija. Wala silang dump truck at equipment na sapat para gampanan yung gawain na pampubliko. Ang publikong gawain. Mga kalsada na yan. At ngayon sila nangangako na ganito namin gagawin namin ito, gagawin namin Pero pa dapat sila nangako at yung kanilang pangako ay tinupad na nila nung first 9 years na term ni Governor Umali na naka-anim na 2 term sa congressman, pumanig na ng governor.
So, nagmimithi, nangangarap na yung taga-ibang distrito, Atty. Edwin. Tama po. Na nararamdaman po nila na pwedeng mangarap ang buong Nueva Ecija. Hindi lang nung sa kabanatuan nung araw na nangarap tayo. Ngayon nakita nila pwede palang mangarap ang buong Ang Nueva naging Ecija. problema ngayon ng lalawigan, nung mangarap yung taga-lalawigan, kasabay din nilang nangangarap si Governor Umali. Saka iba po ang pinangarap eh. Nagsasabay sila nangangarap. Paano matutupad yun? Ano pinangarap? Di, umasenso yung lalawigan. Ngayon lang nangangarap na umasenso yung lalawigan eh. Di, 25 taong ka na o 24 years ka na. Dapat pag nangarap ka, nung bata ka pa, may edad ka na rin eh. Ala kang pruweba, wala kang ginawa. Sabi nga ni POJ. Magsisisenta na eh. Isipin mo ngayon, magsisisenta na. Magsisisenta na eh, wala pang naipagawa eh.